Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, munting kaalaman nga pala. Ito po, Leandro Libiste po, pagmumultahin ng 24 billion. Balak ipataw sa kumpanyang itinatag ni Congressman Leandro Libiste, ito ay matapos kanselahin ng DOE ang halos 12,000 megawatts ng power contracts noong 2004 at 2005, 2024 at 2025 dahil sa umano'y hindi pagtupad sa mga obligasyong nakasaad sa kontrata. Nakakatawa, no, mga kaibigan? No? Halatang halata na sila, no? Tapos, alam mo, masama loob nito, yung iba todo tanggol. Lepiste daw, buti niya sa'yo, libiste. Di ba? Ang nakakapikon dito, mga kasama, na pikon tayo. Ha? Maski ako, yung sasabihin nila, kaya pala nag-iingay si libiste. Kasi, meron siyang tinatago. Di ba? Meron siya. Pero, mag-iingay ka, may tinatago ka na nga eh. Ibig sabihin, walang tinatago kaya siya nag-iingay. Sinisilip, binubutasan. Noong hindi pa nilalabas niya Cabral Pais noong September, ha? Bakit di siya sinilip? Yung nag-iingay siya sa Cabral Pais, saka siya nag-ingay. Saka siya nilabasan ng mga ganito, mga 24 billion multa. Biruin mo, napakasama ng ugali. Tandaan nyo yan. Harap-harapan, ginaganto tayo ng mga Pilipino. Ang sama ng ugali. Grabe. Hindi ko alam bakit ganito po tayo. Harap-harapan na po. Obvious na. Mulat na tayo. Hindi na kailangan para, ano kaya? Hindi na kailangan magduda eh. Hindi kaya nagkataon lang, may kaso si Libiste? Hindi kaya sa tuwing may nagsasalita, kinakasuhan, pinapatahimik? Ano yung coincidence? Hindi na coincidence eh. Okay lang kung isa-isang beses lang eh. Hindi eh. Lahat eh. Consistent eh. Di ba? Nak ng teteng naman talaga, no? Alam mo nasyak si Miss Jessica Soho sa interview niya. Opo. Nagulat siya dahil sa si Libiste, kabata-bata at lumalaban, siya lang ang tatayo at inaasahan sa Kongreso na magsasalita. At actually, hindi na sa Kongreso eh. Sa buong Pilipinas. Na sa lahat ng ang dami-daming congressman, binoto kayo ng taong bayan. Inasahan kayo. Hindi lang, ano mga slogan ng mga yan? Mga kaibigan, tapatin nyo ako. Yung mga congressman na binoto nyo, ano mga slogan nila bago sila ano? Sige nga, sample. Bago sila pumasok ng politika, anong hindi nawawala sa kanila? Tapat maglingkod, buong tapang, magiting, di ba? Walang inuurungan. Di ba ganyan ang mga slogan yan? Iboto nyo si Juan, ang matapang, lalabas sa katiwalia. At hindi lang yan. Pag flag ceremony pa tuwing Monday, manunumpa pa sa watawat yak. Ang sasabihin pa nga, yung sa kayong panatang makabayan ba yun? Hindi, isa pa. Yung lingkod bayan, panatang lingkod bayan, no? Iibigin ko Pilipinas, paglilingkuran ko, lahat ng katiwalian is isusumbong ko. Di ba? May ganyan pa yan, ha? Ang tapang pa niya pag kandidato. Ngayon, nanalo ka? Nakaupo ka na? Kitang-kita mo na, may katiwalian, tahimik ka. Ay, hindi yan ang bagay sa'yo. Di ba? Sabi niya kung ikaw tatakbo isang congressman, senador, barangay o anuman, chairman, matapang ka dapat. Sa pagiging matapang, bahagi mo yung pagsisiwalat na kung anong kaalaman mo, isiwalat mo. Tama, mali. Katulad ni Congressman Libisi, siya na lang inaasahan eh. O bago po tayo magpatuloy magsimula, isang subscribe po dyan at para patuloy tayo makabahagi tayo ng mga masustansyang usapin ganito. No? Dumako tayo dito ngayon kay Libiste, pero bago tayo dumako pala, magbabasa mo tayo ng ilang komento Tignan natin pulsa ng bayan Baka sabihin nyo naman troll to. Di ba? Troll lahat na nag-comment. Kasi pag tinanggap mong troll lahat na nag-comment, lalabas, walang tao sa Pilipinas. Walang nagagalit. Ikaw ba naman? Di ba? Yan ang sabi ng mga vlogger ng BBM Wala naman talagang keyboard warrior. Wala naman talagang galit kay BBM Mga troll lang yan bayaran. Wow! Wala daw galit. Troll lang daw yan. Nakalain mo yun, no? Kabagay, sila nga yung itim ginagawang puti. Yung puti ginagawang itim. Huli na, lulusot pa rin. Di ba? Cabral Files na, huli na, matatagpuan na yung big fish, lulusot pa rin. Wag la, naghihingalo na Itutuloy na yung business, supportahan dapat si Libiste. Dapat bantayan yung buong paligid ng Cavite. Na wag magalaw si Libiste. Ganun lang yun. Bodyguard na, lahat ng kilos, bantayan na.
Kalokohan. Nung una, kung si Libiste hindi pa sasalita tungkol sa Cabral Files, wala siyang kaso ngayon, sasalita siya, pero katotohanan marami siyang kaso. Totoo yan. O, tingnan mo yung tinawanan pa. O. Tinawanan pa reaction, tingnan mo. Di ba? Makakatawa kayo, may tumawa pa eh. Di ba? Tatawanan ka pa eh, hindi siya niniwala. Ang paniniwala niya, walang kasalanan tong administrasyong ito. Wala naman may kasalanan eh. Payag ka lang maimbestiga. Di ba? Payag ka lang. Wala naman may sabi may kasalanan si BBM eh, sa si Romualdez eh. Kaya lang may kasalanan kasi ayaw nila maimbestigahan. Di ba? Ganun lang yun eh. Di ba sabi ko pa ulit ko, wala naman masama eh. Pa-check up ka. Tignan natin kung merong makita sa'yo. Di ba? Basta magsabi ka ng totoo, gigipitin ka ng administrasyon, kaya wala na saysay dito sa bansa natin. Halatang panggigipit na ng M-admin yan. Ganyan kasi sila kadumi maglaro. Nicanor, ganun po talaga ang life dati niya. Di kasama pinaghinalaan lang, patay na. Walang kaso. Patay agad kasi nanlaban. Buhay pa nyo, tanggap. Dati palakpak pa kayo. Hindi. Ay, ito. Utak, ano to? Yung pag yung may mali siya nakita dito sa pinuna na mali, ito mga ganito yung pinuna yung mali yung administrasyon nila, ikukumpara niya parang si Anticler, Duterte, bakit kayo, yung panahon ni Duterte, EJK kagad, walang due process. Parang gusto nila sabihin, mali din kami, mali din Duterte nyo, tanggapan na lang, quits na lang. Ganun ba yun? Kung mali yung Duterte, wala tayong pakialam doon. Mali talaga yun. Halimbawa, kung mali, lipas na yun eh. Nakakulong na yun matanda sa daig eh. Yung ngayon, hindi ba pwede? Porkit ba nagkamali yung halimbawa lang yung Duterte nakaraan, walang due process na sinasabi? Lisensya na ba yun para makagawa ka ngayon? Ng, ano ba yun? License mo na ba yun para makagawa ka ngayon ng total naman, dati mga Duterte, walang due process eh. Hindi kami rin, wala rin. Which lang. Para pag may sumabay, sasabihin natin, ba't kayo mga Duterte? Wala kayong mga wala kayong mga due process noon. Ganun lumalabas ngayon eh. Di para mo tinanggap, kung mali si Duterte, kinumpara mo, di mali din kayo. Tama, mali. Di ba? Malayo sa katwiran. Ewan ko ba, bakit yung mga Pilipino ngayon yung iba, malayo sa katwiran? Dati, salitang 1990, malayo katwiran. Ngayon, napakalayo, super sa katwiran. Sa bagay, hindi na mga taka. Bakit? Kasi minsan ibang Pilipino mataas ang pride eh. Hindi nagbabasa ng dictionary, hindi nagbabasa ng mga libro, hindi nagbabasa ng history, hindi nagbabasa lalo ng Biblia. Kaya ang pinaniniwalaan nila, sarili lang nila. Kung ano yung nakita nila, experience nila, sapat na yon para sila humatol. Di ba kaya nga maraming namamatay sa sakit? Bakit? Kitang-kita na sintomas, ayaw pa rin maniwala. Doktor na nagsabi, pati laboratory, may sakit ka, ayaw niya pa rin maniwala. Inom pa rin ang inom. Di ba? Kaya mapapansin mo sa ugali ng isang tao eh. Antindi ng, ayan basahin nyo na lang yung kabasahin. Ganda ng ngiti wow, nakakatawa. Yung mga lumalaban sa korupsyon, yun ang kalaban ng gobyerno ngayon. It's ironic, don't you think? Wag na kayo magdala ng DOE next kaya imbestigahan. Iisa pulso nila. Iisa tono nilang pananalita. Na lahat ng lumalabas ngayon, ginaganyan. Obvious naman eh. Di ba obvious? Sige. Palagay natin si Libiste may kaso. Tanungin ako, munting kalaman, may kaso ba si Libiste? Oo, sabi nyo eh. Magmumulta ba si Libiste? Oo, sabi nyo eh. Pero, bago nyo kasuhan yan, isabay nyo rin yung Cabral Files. Tama, mali. Pero ba't ayaw nyo? Kung ayaw isabay yung Cabral Files, puro si Libiste lang kakasuhan nyo, isa lang ibig sabihin nun, halatang halata na kayo. Diba? Maiwan na natin yan. Dito mo tayo dumako kay Libiste at Jessica Soho. Nasyak si Jessica Soho eh. Kaya alam mo, sabihin ko sa inyo sa 24 billion na yan, sabi ko nga, kung tayo naiinis eh. Kung tayo naiinis hindi dahil hindi lang dahil sa nangyayari ngayon, kundi yung nangyayari kay Libiste. Na alam mo yung tanging siya lang ang ubos na si Marcoleta, hindi na, tumahimik na rin. Siyempre, may edad na rin siya, makukonsumi na, ma-stress lang. Lahat na pinatatahimik. Ngayon, yung tanging pag-asa mo na lang, yes, si Libiste na lang. Gaganituhin pa, makakasama ng loob eh. What if pa kaya yung mother niya na si Senator Loren Legarda? Diba? Kaya, papalag na eh. Mas ipapalag yan eh. Sana nga, sa akin lang sa pagpalag ni Loren Legarda, sana sa akin lang Sana gumawa siya ng aksyon sa Senate.
Sana yung mga dapat na ugat, yung ugat na kaya hindi nakatutuloy ang investigasyon. Alam mo sino yung ugat na hindi natutuloy ang investigasyon? Alam niyo kung sino? Si School Bukol. Totoo lang. Shipin nyo. 'Di ba? Kung hindi niya pinalitan si Senator Marcoleta, sabi ko nga, tuloy ang investigasyon. 'Di ba? Sige, oh. Tama, mali. Lagay nyo nga dyan, tama, mali ako. So, ano papel ni Loren Legarda rito? Sana pumunta siya sa, sa akin, pabor ako. Yung chismis lang, ugo na may kukudita, pabor ako. Na si Senator Marcoleta ipalit. Si Cayetano, kung SP man o sino ipalit, Cayetano, sige. Ako kay Subiri, pabor na ako. Ayoko si School Bukol na Senate. Ayoko. Kasi tingnan mo ang bagal na investigasyon, no? Ang bagal, pati si Boytago, di ba? Kaya si Legarda, tapos minamadali pa to ni, ito, babasahin ko muna, minamadali pa nito ni School Bukol, ayan, Tito Soto, sisiguruhin umano ang agarang aksyon sa impeachment ni VP Sara. One thing certain at the Senate President will act in the will this pa. Tama, napaghahalataan sila. Hindi. Sorry. Hindi. Basahin ko, sorry. Sandali, napaghahalataan sila eh. Sandali. Ito. Burayan natin to. Ayan, Tito Soto, sisiguro'y umano ang agarang aksyon sa impeachment ni VP Sara. Okay lang. Pero yung napaghahalataan sila na baliwala sa kanilang flood control, pero kay issue kay Sara, buhay na buhay sila. Oo. Halata naman eh. Forthwith, Tito Soto, sisiguro'y umano ang agarang aksyon sa impeachment ni VP Sara. Titiyak ni Senate President Vicente Tito Soto III, kaagad niyang aksyonan ang anumang panibagong impeachment o complaint laban kay VP Sara sakaling ito ay formal na maghain ng Senado. Paano kung pag may naghain na tungkol kay BBM ng impeachment? Ayaw mo? Tingin mo? Pabor kaya si Soto doon? Hindi, sa tingin ko eh. Hindi niya masaway si Boytago eh. O ako, Senate President pinagyabang kong before, na magaling investigador si Lacson. Sasabihan ko, Lacson, mag-imbestiga ka na. Ipatawag mo na dapat ipatawag. Di ba? Hindi mo nagawa eh. What if pa kaya si President BBM pag may naghain na impeachment? Ako naman. Kaya ka pinilitan liderato, kaya kinudita si Chis para malagay ka dyan, para kakampi lahat, kaalyado lahat. Pasin nyo ba? Lahat kaalyado? Dito lang. Coincidence na naman? Di ba? Pahayag ni Tito Soto, kasabay ng nalalapit na pagkatapos ng 1-year ban sa paghahain ng impeachment complaint na nagwawakas sa Pebrero, sa daling matapos sa naturang pagbabawal, maaari nitong masumiti muli ang reklamo na, kaya dito sinisigurado nila, dapat talaga, alam mo, ito hindi natin sinasabi na ayaw natin si Sara maimbestigahan. Imbestigahan si Sara. Pero para i-impeach mo, para mawala na kasi, permanent, alam ko permanent ban kasi pag na-impeach hindi ka na makatakbong presidente. Palagay ko hindi mo i-impeach si Sara para mapanagot sa korupsyon, para mahal mo yung taong bayan. Hindi. Kaya mo siya i-impeach ngayon para hindi na siya makatakbo ng presidente sa 2028. Ako tingin ko bakit. Sabi ng iba, hindi mali ka, munting kaalaman. Kaya namin impeach siya kasi mahal namin taong bayan. Kung mahal nyo taong bayan, ba't tinigil nyo investigasyon kay Ping? Kung mahal nyo taong bayan, bakit ang bagal nyo mag-imbestiga? Kung mahal nyo taong bayan, mga pingklawan, bakit sinisigaw nyo? Kayo nagmamasid lang. Hindi kayo nangingilam. Kung mahal nyo taong bayan, dapat yung Cabral Files, kayo pumapalakpak kay Libiste. Bakit? Salamat, Libiste. Isa ka sa mga makakatulong kay BBM. Doon sa sinasabi niya, mahiya naman kayo. Kasi ano yun eh. Andun maraming words yun, yung mahiya naman kayo eh. Isa sa nagpapasalamat sana kayo na salamat ni Biste, katulong ka ni BBM na mag-imbestiga. Hindi eh. Ayan, kakasuhan sa solar. Tama, mali. Hindi ba mga kababayan? Okay, ayoko pasensya na, opinion ko to palaginip ko lahat yung sinasabi ko Ayoko dito kay School Bukol. Gusto ko maano to. Siguro kaya minamadali niya, baka sorry lang chismis lang, baka makudita nga naman siya. Di ba? Kasi si Loren Legarda, nagigipit anak niya,
Malamang, aalis to sa majority. Pati yan si Pia, kay Saran, kay Cayetano, pati si Camille, isa na lang ang kulang. Ewan ko na lang kung walang konsensya yung ibang senador dyan. Di ba? Kasi kung para sa sariling bayan, hindi mo isipin kung sino impeach eh. Hindi mo isipin si Sara man o si BBM eh. Kikilos ka sa taong bayan. Di ba? Alam mo yun? Panoorin natin to. Hindi natin na mapanood to. Ito na. Pumasok ka sa gobyerno, para kang tinik sa dibdib ng mga congressmen, and then binabato lahat ng putik sa'yo ngayon, and ginagawa mo lang naman sinisiwalat mo, sabi mo, sinisiwalat mo yung mga nadidiscover mo, tapos abonado ka pa. Nag-enjoy naman po ako. Ito, maganda okay to si Libiste, the best talaga. Tamo, nag-enjoy siya. At I really think na yan ang instinct ng mga bilyonaryo. Tandaan nyo. Kung hindi ako magsalita tungkol dito, baka wala nang magsasalita ng ganitong kumpleto ang picture kasi wala nga akong tinatanggap na bonus sa Kongreso. Kaya po pwedeng ma-criticize yung bonus, di ba? At dagdag ko din po, 30 years old ako nung binenta ko yung kumpanya sa Meralco, 32 ako ngayon. At kung binenta ko yung kumpanya ko at hindi naman ako gumagawa nito, anong gagawin ko sa buhay ko? Kaya enjoy po ako na ngayon, punong-puno ang schedule ko sa mga pinag-uusapan natin. Di ba? Yan ba yung may tinatago masama? Punong-puno pa yung schedule? Kaya mali yung logic na kaya nag-iingay si Libiste kasi may tinatago. Alam mo, kahit siya mo tignan paano mag-iingay ang tao kung may tinatago? Hindi ikaw, yung mga nagko-comment, ang dami. Kaya daw nag-iingay si Libiste, may tinatago palang kabalbala. Pwede ba yun? Di sana nanahimik na lang siya kung may tago sa kabalbalan. Kayo naman. Walang ganun. Walang ganun logic. Kahit 1,000 milyon psychiatrist tanungin mo. Kahit tanungin mo, kahit si ChatGPT. Pwede po ba na kapag ang isang tao may tinatago, mag-iingay siya? Katumbas mo, kaya siya nag-iingay kasi may tinatago siya? Walang ganun. Kahit sa mga hayop, tahimik yan pag may ginawang kasalanan. Hindi totoo. Di ba? Hindi maingay yan. Saan nyo nakuha yung logic? Mga vlogger ng BBM, saan nyo nakuha yung logic na kapag nag-iingay, may tinatago? Kaya nag-iingay kasi may tinatago. Kaya may tinatago mag-iingay pa siya. Ay, Diyos ko po! Diyos ko po! Kakakain nyo ng 24 hours sa convenience store Sinipsip ng mantika yung utak nyo Di ba? Sinipsip na po ng cancerous na mantika na paulit-ulit na piniprito yung utak nila. Real talk to. Nakakahina mag-isip. Yung mga chemical na pagkain, pati yung mga frozen food, nakakahina ng utak yan. Uubusin ng talino mo niya, maniwala kayo sa akin. Oo. Yung imagination mo mauubos. Ito sa pagiging kontrabida sa mga congressmen. Parang gano'n Muli, kasi kung walang magsasalita na financially independent sa mga benepisyo sa Kongreso, baka hindi nalalabas ang mga bagay na ito. So, you're saying hindi ka pwedeng suhulan? Hindi ka pwedeng... Yun nga po yung unang episode natin na Agosto. No? Na ang lumalabas nga nung Agosto, akala ng taga-DPWH, kahit na bilyonaryo ka, pwede ka pang suhulan. Baka kasi yung mga iba, kahit na mayaman, tumatanggap pa. Pero baka kasama din doon yung pagiging bata at idealistic na ayaw naman natin na gawin yung mga masasamang bagay na yun. Tama ba yung nabasa ko na nakita mo din doon sa budget ng 2025 yung 10 billion pesos na naka-allocate for the monthly operational expenses ng mga congressmen, biglang naging 18 billion. Tama ba? Opo, ma'am. Yung initial budget na isinumite sa Kongreso ay total of 17 billion, of which yung MOOE ay mga 10 plus billion. MOOE, ito yung mga panggastos ng mga congressman Maintenance to maintain and their other operating offices. expenses. Okay, para magawa nila yung trabaho nila. Opo, tapos itinaas po ng 10.5 billion para maging halos 27.7 billion. At yung 7.8 billion ng itinaas na 10.5 billion ay napunta
sa MOOE. Ang MOEE po, karamihan ay hindi mga liquidated, kung hindi by certification ng mga expenses. Ibig Yes. sabihin, hindi mo kailangan bigyan ng Kongreso ng resibo, pumirma ka lang na ginamit mo para sa represented mong expenses. Yes. At there's many questions on the transparency on the use of the funds, but I think the strongest argument against this is that there was no debate on where the 10.5B will be used and so why the increase should be done, and that it was not even included in the committee report. Biglang lumabas lang sa substitute bill pag botohan na ng 2026 Okay, national budget. i-expound ko lang yun. Mantakin nyo po, ang mga congressmen natin, and I think even the senators, they have monthly operational or maintenance expenses na hindi nila kailangang i-liquidate. Pipirma lang sila. Pero I think meron ng sistema ngayon, Leandro, na magsasubmit ka ng resibo or mag-liquidate ka after. Pero hindi jet, di ba? Hindi urgent. Meron yung mga hindi mo kailangan bigyan ng resibo. Yeah, pero parang, bakit pa tayo may auditing pala? Kung In effect, man, parang siyang confidential intelligence fund. yeah, oo. Ang laking pera nito, 1 billion pesos per congressman. Well, if it's 18.58 billion, so the whole MOE, ma'am, Yeah. is 18.58 billion for 2026. Actually, ang paliwanag ng iba, mas mababa nga to kaysa sa yung 2025 eh. Pero ang point is that there's this 1858 divided by 318 congressmen is around 58 million pesos per congressman. Ang issue lang ngayon ay kung tunay ba na may 2 million pesos para sa Christmas activities ng mga congressman. At ang sagot ng iba, kailangan naman to. Ang sagot naman ng iba, hindi naman to extraordinary expense. Pero ang punto ko po, bakit natin hindi isinisiwalat ito sa publiko at alaman nila saan talaga natin ginastos kung talaga nga para sa Christmas activities ang 2 million na ito. Ayaw nila isiwalat ya. Po. And more importantly than the 2 million is the total nga na 18.58 billion or 58 million pesos per congressman na MOOE budget. For 1 year yun, 58 Opo. million per... Alam mo kahit halimbawa isang anghel bumaba dito sa lupa, siyempre wala kasalanan yun eh. Tapos halimbawa nagkatawang tao siya, halimbawa lang tapos sisiwalat tungkol sa flood control, alam mo gagawin nila? Hahanapan nila ng butas yung anghel. Oo, maniwala kayo. Wala mahanap ng butas, ang gagawin doon? Yung paa mo nakasayad. Ayon sa article, may kaso yan. Kakasuhan. Alam mo yun? Alam mo yung ganun? Gaya niya ba? Halimbawa, ikaw wala kang kasalanan. Tapos naglabas ka ng ebidensya. Huwag kang titingin. Magpiring ka na. Kasi pag wala kang makita sa'yo, pag nakita tumingin ka sa babae, tumingin sa babae! Rapist! Kasuhan ng rape yan! Ganun kagarapalan. Hahanapan ka nila ng butas. Di ba? Ito ba pinababayaan ng leader to natin? Sana, Junior, sana po, huwag niyo naman papabayaan ng mga tao. Huwag lang po yung mga kaalyado nyo. Tinuturo nyo mga kaalyado yan. Sana, maski yung mga kritiko nyo, hindi man kritiko yung mga pwede magsiwalat, sana man utusan mo yung mga tao na, si Libiste pala may hawak na Cabral Press ano yan, tignan nyo, tignan mo yung hawak niyan. Huwag nyo pagkasabay na masama yan. Tignan nyo, i-check nyo kung totoo yung hawak niya. Ganun hindi yung sasabihin ni Auntie Claire, Libiste pa di ba? Bakit ganun? Mali po, kahit logic, mali po. Parang awa nyo na po sa Pilipinas. Di ba? Wala namang masama akong ginagawa lahat ng tao. Siguro yung mga BBM resign yan, yan, hindi pabor sa atin yan. Yung kayo impeach po kayo, hindi pabor sa atin yan. Yung kayo imurahin, sabihan po kayo ng bangag, hindi po tayo pabor dyan. Hindi po paboryak. Maski ako, yung kayo ay alipustahin bilang Pangulo kayo ng Pilipinas, binabasos kayo, hindi po tayo pabor dyan. Pero man lang, Pangulo, nagsasalita yung tao na maayos. Hindi ka nga nagsasalita ikaw mismo. Yung tao mo, inuusig si Libiste, sawayin mo naman. Nagpapakumbaba na nga lahat Di ho ba mga kababayan, tama ba siya sabi ko? Di ho ba? Huwag naman ganun, patas naman ho tayo.
Ayaw na nga namin ma-resign si BBM. Ayaw namin gano'n magsalita. Ayaw mo namin murahin ka rin. Di ba? Ito naman lang pag-asa ng bayan. Natutulong sa'yo. Nasa investigasyon ng Cabral. Di ba sabi niya sa'yo, wala ka daw kinalaman, BBM? O sige, granted, wala kang kinalaman. Kung wala kang kinalaman, payag ka dapat na may tumutulong na ganito, katulad ni Libiste, ay mag-i-initiate kayo na utusan lahat na, o wag niyo usigin si Libiste ha, papasukin niyo yung Cabral pa sa hawak niya, tignan natin. Di ba ganun? Tama ho ba? Pero pag may mga mali pa rin kay Libiste, Pangulo, pasensya na, ayaw naman namin isipin na may pagtatakip. Yun ang napasok sa utak namin eh. Doon kami dinadala eh. Walang pinagkaiba yan doon sa namatay yung daga, no? Tatlong araw namatay yung daga. Mabaho na, syempre. Naamoy mong baho, may daga. Sasabihin mo ba, wala yan, imagination mo lang yan, huwag mong pansinin. Ganun ba? Hindi eh. Kusa nararamdaman ng katawan namin, naaamoy na namin yung daga eh. Hindi pwede sabihin na, wala lang yan. Ganito rin yung naramdaman namin, naiisip namin, ayaw namin isipin, pero kusang pumapasok sa isip namin, may pagtatakip na. Hindi ho ba? Kasi ayaw, imbis. Congressman per year. Bawat congressman po may entitlement na 1 million pesos MOOE per month, more or less. Yes. Tapos, noong Oktubre, may 1.5 million pesos that was given after the vote on the budget. Tapos may 2 million pesos sa December. Ang lumalabas po, mga 20 million pesos ang nakukuha ng isang congressman kasama po ang kanyang sweldo taon-taon. At on top of this pa, ang mga extra na ibinibigay sa mga piling mga congressman. Kaya, kung nakakagulat na yung 2 million, mas nakakagulat naman yung 58 million, di ba? Pero walang breakdown. Ako po ay humingi sa House Committee on Accounts ng breakdown ng MOOE use na ito at may mga tumawag na huwag ko nang tanungin. At ang sinabi nga po ng aking ina sa akin, better na I talk about any issue other than this kasi ito nga pinaka-sensitibong issue sa Kongreso. Kung magkano yung nagagastos nila buwan-buwan Opo, out of the taxpayers' money. na hindi pinapaliwanagan tulad ng budget ng ibang mga ahensya at malaking porsyento nga din ay walang resibo. Ang sarap ng buhay ng mga congressman. Oo. Their estimate. Masarap taga-buhay ng mga congressman. Di ba? Masarap po talaga buhay nila. Oh, yun ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko na ito alinawin ko lang sa ating Pangulo hindi po ako nagagalit sa kanya. Karapatan ko, Pilipino ko, karapatan ko magtanong, magbigay ng idea. Hindi ako nagbabanta sa kanya. Ayoko nga panawagang BBM resign Ayoko rin impeach si BBM. Hindi ako paborya. Ayoko rin sasabihan siyang bangag. Mura kasi mumurahin siya. Bakit? Hindi tayo patas lumaban Kasi nyo pag may mga nagko-comment na bangag, hindi ko binabasa, tinutuloy Di ba? Pasin nyo. Kasi gusto ko, nakapagpasya ako mga nakaraang linggo pa, ayokong tirahin si Pangulo. Bakit? Kasi nagtatrabaho din naman siya Presidente rin siya respeto rin naman Pero sana, sa kabila ng binibigay namin respeto sa kanya, sana maunawaan din naman niya yung mga gusto natin mangyari. Alin doon? Isa dyan yung Cabral Price na lang Kalimutan na lahat. Sige, kalimutan na yung kay Marcoleta, yung mga Senate hearing na yan, si Ping Lacson na umupo. Sige, kalimutan na lahat yan. Pati kay Gutesa, kalimutan na. Ito na lang huli, yung kay Cabral Files. Yun na lang Diba? Pwede naman sabihin niya, ganito. Diba? Ganito lang gawin. Libiste, itawagin si Libiste, iharap yung mga Cabral Files. Alam mo yun, kuha nyo. Ayaw natin murahin si BBM, ayaw natin. Gusto natin, organic tayo. Hindi ako pabor sa mga nananawagan, buwaba ka. Ano kung bumaba yan? Wala rin mangyayari sa Pilipinas. Gusto ko, organic ang puso ang magpasya. Diba? Yun lang po. Panaginip lahat yan. Paalam sa inyong lahat.